finest, very recent one. Amen.
Panginoon Diyos. Hallelujah! Salamat ka ng Panginoon. Hallelujah! Sa kalamang panagusan ng Panginoon. Hallelujah! Salamat Diyos. Ang nangyari ko ng Panginoon yung pinawapinin magiging siyo. Maging lahat ng kapatiran, pagkaisa ng Panginoon. Hallelujah! Ang nagpapinakit ng tayo ng Panginoon. Hallelujah! Salamat mga Panginoon. Hindi kami iniwan ng Panginoon sa mga araw ng Panginoon. Pagdarasya sa mga sa lugar nito. Salamat po mga hallelujah sa hallelujah. Kami naman namin sa patay ng nanay pagsisisi mo. Salamat tayo sa ating Pilipinos. Hallelujah sa amin ito mga tayo. Muli kinatagumpay ang ating mahal ng Panginoon. Hallelujah Diyos mo. Kami sa ulit mga awitay ng nanay mga pagpala Diyos mo pala sa tamis. At makapaglag pangalan mo ang pinakamamahal ng Kristo Kristo. Minsan pa ang kalabagan patawarin sa lahat ng mga pagkukulang. Pag sila sama ng Panginoon, hallelujah, ng bawat isa sa amin, mga pinaglalagay sa mga baguhan na narito, mga Panginoon, yung pinili mo magiging siyo, mga Panginoon, hallelujah, hallelujah. Ipadawa mo sa bawat isa narito, mga Panginoon, special sa mga baguhan, ay matamis sa mga presensya, mga Panginoon, hallelujah, mag-isa ang mga viewers, mga Panginoon, ang believers na nanonood sa oras nito, ikaw ang may gusto ng puso, isipan, mga Panginoon, at lahat ng mga narito, mga Panginoon, pa, kami gusto sin ng Espiritu, sa mga dalangin ng luhat ng ginagawa ng pastor, kaya nagpapagin, sa palabilagan ng mga children, lahat ng mga magagawa, mga Panginoon, sama-sama panalangin ng mga anak, aming inakin, kutubunan ng mga dalangin, at aming sama-sama pinapalaya, sinawas sa lahat ng doon at aaway, mga dalangin lang, magkilis sa aming kalina, sa in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, sa in Jesus' name, hallelujah, 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 praise the Lord, ay patuloy mga pagkakalay niyo po sa ating mga Panginoon na naging pastor. Para sa mga kamitin ng pagkakalay patuloy na mapagpuntayan sa ating mga Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah, po sa ating mga kapatid. Tunay na napakabuti natin ng Diyos para kaya po natin matapos ang barang usapan ito. Amen! Sapagkat tayo ay ginagpagala na mapatinguran ang ating kamay ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon tayo po magpapatuloy. Darama tayo sa pagkakaloob sa pagbigay sa gawain ng Diyos. Hallelujah! May magahap ang pinakataas sa buhay, paglalang po sa umahan, pagkina, pagpapalan, pagkakang sa ating namamahal ng Jesus. Don't be able to spend the pagkala, sa ating dear beloved, and the Lord bless Lord, ating matulista, dito sa gabi, ang ating po sa gabi, sa pastor, dito sa gabi, beloved, na dito sa mga aral, mga pahal, na ating pwede mo, sa ating mga puso na isipan, sa ating po mga children, hallelujah, sa ating mga sa mga Pilipinas, sa lahat ng mga minamahal ng kapatiran, sa ating mga siwa, sa mga preacher, sa aming buong pamilya, sa lahat ng ating mga minamahal ng kapatiran lalo sa ating mga kalagawan. Praise the Lord, hallelujah. Purihin natin ang Diyos sa kalimahal para sa lahat ng ating mga minamahal ng mga kapatiran na tayo ay talagang pinagpalang mo sa Diyos. From San Juan, San Gabriel, Bangnotan, Balawan, Bangal, Stephen, Aliyam, Sigay, Luna. Meron ba mga nabitaan? O? Sa mga bayan na yan, kahit sa tayo rin ng Diyos sa pagpusaka, walang kuwanan. Palapakan natin ang ating bayan ng Diyos. Tayo pala ay patuloy na magkakasama. Amen! Ulalin, alawin, minsan sinasabong pa natin yung bagyo. Ibig mo ba? Kahit kumabagyo, nag-uusap po tayo sa mga ito ng naon yun. Amen? 100%. So, hindi tayo manghina, hindi tayo mapagod. Bagamat yung physical lang po natin ng mapagod, ngunit sabi natin ang kalakasan ay nagkagaling sa amin ng ilang Diyos. Ewan sa praise the Lord! Kaya sabi natin mga pastor, ating nilagang pamatin, ating nilagang sa Willis Ragavega, ating nilagang assistant pastor, Lina Kumot Alvega, mga minamahal sa lahat ng mga minamahal ng mga patuloy. Huwag po tayong ihito. Huwag po tayong titigil sa pagtulong, pagsuporta sa mga nagawain ng ating mabait na Diyos. Sapagkat tayo ay nakilaban na at pinaglabanan tayo ng ating pinakamamahal na Preso Cristo. Mga kailangan po mga kapatid, bigyan na lang po ng tingin at talagang nito ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Para natin basahin na ang ano? Aking pagkakabit. Nagawin niya? Pilipos 4:19 para sa pagbabuhay. Babasahin natin sa Ilocano. Tayo ay ating panagdal, bakit may pagbibigay sa gawain ito? Basahin natin. Pilipos 4:19 sa Ilocano tayo. Praise God. Isura ni Pablo ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 19. Kahit Diyos ko, kung na ito, iamin ang pasap sa mula niyo,
pas mayugot, hindi kinabaktan na, hindi tayo, kay Kristo Jesus. O, kita usap, at kagayan ti Diyos nga, namaknang. Amen! Isuwa ka usap, kapag ikaw ay nagbigay sa gawain ng Diyos, sabi nga, ikaw ay pagpapalaki. Sa mga kamuhan, tingnan niyo mga kapatid niyo, mga kapatiran. Wala sila dito kung hindi sila pinagpala ng Diyos. Awan kami dito kausap kung saan na pudno. Hindi dahil niya arapin niya ako Diyos. Wala ka dito kung hindi ko yung sinunod natin. Noong una kami ay tagasubok lamang. Ang perfection na lang sa ating parator, na maawag mo, o mounted ka. Ipagpagalan, mounted ka, ibasit. Basit na lang parator na matanggap mo sa ating mga Diyos. Pagkakasang pinakyan, kainin mo para kailangan Diyos, para kalangin na, para sa gawain na, pagpapagalan ng malaki. Amen po ba? Ito sa Panginoon. Kaya ito ay nagkakagayan sa ating kaligtasan. Sa loob ng 5 araw po tayo, mga minamahal. Hindi biro minamahal ko. Hindi gawang biro, sapagkat hindi naman talaga tayo biro. Amen! Nagalit ang passing prayer, gumastos na ating panlisa sa ating masakyan, something pa lang, mag-isa na ginamit ng mga streamers, mga pintura, at yung, siyempre, mga kanahal, pangailangan natin discern ng mga katawan, yung pagkain ng inumin. Lahat na yan ay pre-provide na ating gawin ng Diyos. Palapakan po muna natin ang ating mga gawin ng Diyos. Sa mga ng Diyos ay mapagpapal ng Diyos. Ibig mo ba? Yung ating mga nag-inisita, mga members, mga preachers, so mga mahal, masaya tayo na kahit sa konti, o marami, maliit, o malaki halaga, mabigyan natin sila bago sila uuwi sa kanilang mga station ng lalagyan. Ganun sa mga kabuhan, meron mga nagbigay ng mga pamerienda, pagkain. Halapers ka, tatanda po mga mahal. Ang Diyos ay hindi po para hindi makalimutan ang ating ginagawa. Para pangalanin natin na rin ang Diyos. Bakit mahirap at pupunan natin Diyos sa bawat kailangan ninyo? Pupunan, ipuprovide ng Diyos ang bawat kailangan natin. O bawat kailangan. Ano ba kailangan natin? Sabi nga, iba yung needs sa wants. Tama. Iba yung gusto natin sa kailangan natin. And iba sa praise the Lord. Praise the Lord. Gusto natin maligtas. Gusto natin papalain ng Diyos. Ano kailangan natin gawin? Sumunod, tumalima sa utos ng ating mabait na Diyos. Palapakan po natin ang ating mabait na Diyos. At pupunan ng ating Diyos ang bawat kailangan ninyo. Ayon sa kanyang makayabangan at sa kalutihan kay Kristo Jesus. Kaya mga mahal, 1 Kings 17:38, 40, kapag natin napapatayan ng Diyos, alam na po yan ang ating mga kapatiran sa mga kabuhan. May nagsasabi kayo ay exempted sa bagay na ito. Pero ang Biblia ay nagsasabi, subukan. Pag sinabi subukan, kayo na po ang makakasabi, exempted ba o hindi? Biblia nagsabi, sa iyong araw, palasan, di makakaintindi pinila, siguro, kalas buhay, parang kailangan na kamay dito, ay palasan. Subukin mo, subukan mo, katulad lang sinubukan namin, baka. Totoo pala, ang pagbibigay dito ay susi ng pagpapala. Para pagpapalain na natin na rin ng Diyos. And God praise the Lord! Ang bilis ng oras naman, ang bilis ng araw. Mamaya, matatapos na po tayo. Grabe tagumpay. Yung alam na malalaki ang presensya ng Diyos. Grabe tagumpay! Bilang kapapala! Hindi na gano'n sa atin ang ating mabait na Diyos. Hindi tayo umuwi mga lugi. Kundi tayo ay pinagpapala ng ating mabait na Diyos. Hallelujah! Pagkain na lang sa ating mga bagay sa ating mga tahanan. Hallelujah! Sa mga kapatid na sa mga tahanan na natin
sa akin, Brad, sabi ko maaga, alas 5 pa lang, nakaligo na ako. Palakpakan natin ang ating mga kaibigan. Hindi ako patuhan! Maaga! Nakaligo sa bahay ng Diyos! Hanggang sumali ko sa kanila! Yung matatay, pinagpahal ng Diyos! And that's the praise the Lord. Kaya nakakatawa, ang lahat ng bahay sa bahay, doon sa Mangga, at sa kapitbahay na. Amen! Puri na ating mga kaibigan. Hindi na magalang, hindi mo masayahan. Hindi gusto naman sa malungkot eh. Gusto naman sa masayahan. Kaya sabi ng Biblia, for God loveth a cheerful giver. Mahal na Diyos ang nagbibigay ng masaya. Palakpakan natin ang ating ng Diyos. Amen! Hindi ko nakahabaan pa, mga kapatid ko. Baka mamaya hawak ko na yung ibibigay kung sa iba. Hawak ko na ba? Nakanda na! Hindi mo na ba? Baka pag-iwan ko, kung sa iba. Tumatawag, ibig sabihin, ang Kristyano, hanggang na! Magbigay! Hanggang na! Welcome ang pagpapala galing sa Diyos. Isa ang pinag-pinagyan, hindi sa lahat espiritual na pagpapala. Muli, God po, mag-isapit na lang kayo sa klase ng ito, sa lahat ng tinig na ito. Yung iba kasi ng mga naabot ng tinig na ito, kapataling na ito umahin ka sa ayan yung sabi nila. Pero, malakas yung ating sound. God sa ating mundo. God sa ating mga naman, tayo malangin. Nato ang mag-pray. Praise God, ang beloved elder, brother, Roland Basipit. Praise God. Siya po malalangin. Mga nagtiba na rin sa alas ito, makapit kayo. Dahil mga kayo basit, basta galing sa puso. Ipagpay nyo, kalaman nyo iyan ito sa para yung bless na ating mga ito. God bless you. Like preacher and mga tayo pa'y manalangin sa pagbibigay. Hallelujah, praise the Lord. O mapagpalang Ama sa langit, banal at pagpahingalihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Kami po ay narito na naman, hallelujah, sa pagbibigay na ikapuwatan doon. Hallelujah, praise the Lord. Alam po namin na ipangarap dito ng tapat, hallelujah, praise the Lord. Nang manunod na nagbibigay yung pinagpapala ng sisik-itig at pumaapaw na biyaya. Sila po yung pagpalain ng Panginoon na Represor upang magampanan nila ang kanilang tungkulin. Hallelujah! Sa gawain ito, Represor. Doon naman, Hallelujah, Represor, sa nag-aalinlangan pa, ipaisip mo, ipasatuso mo, Panginoon, Hallelujah. Ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. At hindi tumutugon dito, hallelujah, sila po ay nasusumpa at di nakakalagaan, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At doon naman sa kawalan, na may kagustuhan ng magbigay, pero talagang wala, hallelujah, sila po yung pagpalain, hallelujah, praise the Lord, upang sa susunod na karamdahan, sila rin ay makinamang sa pagpapalang ito, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon, hallelujah, na malugod na nagbibigay, hallelujah, praise the Lord, sa iyong banal na gawain. Ito po ang aming sabot panalangin at panalangin ng aming mga pastor, Wilkie Estrada Almeda, sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Hallelujah! Praise the Lord.
Hallelujah! Kayo lang po, sabi ko ng mga kapatid, praise the Lord. Hindi na po siguro masyadong mainit. Mga naman, para maganda po ang pagkuha po naman sa Canada. Dahil po pagtapat sa atin sa crowd. Hanggang maaari po naman. Kaya naman natin gawin, ating mga kapatid na sa Pilipinas, pumunta po dito sa Bawal kita, mga kapatid, para tayo po ay lubos pagpalayan ng Panginoon. Marami naman tayo mga kapatid ko. Kaso nga lang, parang medyo ganyan po ang ating pwesto. Hallelujah. Kaya pagkaindahin natin ng duwa. Yung mga pwede po pumunta sa gitna, ayan, nauna yung mga baguhan, pagpalayan ng ating mga Panginoon. At tayo kumami naman ay dalawa na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa buhay. Tumakda tayo aming kakabasat, tayo po natin tumayo bilang pagbibigay galang sa mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan sa oras nito. At ang kumbaga mag-aaral pinagalang sa ating lahat picture, beloved, Obi Brother and Dean Manalang na nilalit na. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palangpakan natin ang mga Jesus. Ibuhay ang malakpak para sa Diyos. Kaya natin sa ating ay buhay. Amen. Talaga tayo po ay hallelujah. Pinagpapawisan. Kung gano'y video yung ating ginagawa. Amen. Para sa ating mga baguhan, sa ating mga nandito. Alam niyo, sa banal na kasulatan, si Haring David nagpupuri at sumasayaw sa Diyos. Hari po yun si David. Grabe ang pagpapalagay sa pagpupuri sa Diyos. Kaya ito yung tinuro sa ating parents in the Lord. Kaya pag nandito tayo sa ating banal gawain ng kapatid ko, samantalahin natin ang magpuri sa ating malabang buhon. Ako nga pagka talagang sinisikap ko na magpuri, nagkukulang na lang ako sa ako mahakap ng lakas. Magmula pa po ng Merkules. At ngayon ay linggo na. Kaya salamat sa ating mga baguhan. Ngayon po'y tinuturo na natin sa inyo ang magpuri. Kung naiyak po kayo na magpuri sa bahay ninyo, pag nasa kusada kayo, pag nasa banal na gawain kayo ng ating malabay noon, yun ang pagkakataon natin na tayo po'y mga magpupuri sa ating pinakamamahal na may Jesus. Amen! Dahil Diyos ang pinupuri natin. Papaling ng mga tuba may pagpasit ang sa kong. Basahin muna natin namin nandyan kung paano si Haring David ay nagpupuri sa Diyos. Kaya sa umpisa pala ng ating gawain, pagkatapos ng ating opening prayer, isang oras sa pagpupuri ng joyful, isang oras sa pagpupuri ng solemn song, joyful song. Kaya nandyan po yung ating songbook, yung himig ng papuri, nandyan po, available po yan sa ating banal na gawain. Nausahan ako ko, hindi po binibenta, pero dahil nga sa pinagpiprenta natin, pinapagawa natin kung saan pa nagpapagawa sa Baguio pa. Para meron tayong kopya ng ating Song of Praise to dear Jesus. Pumunta kayo dyan sa ating Brother Jan. Tanong ninyo kung magkano po. Kung magkano, yan po yung love opening nyo lang para sa ating gawain na hindi po ito, kung magkano personal. Ito po yung para may kalan natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatiran, ang mahalagang pagpupuri sa Diyos. Song of Praise, tayo yung umaawit dyan kapag tayo nagpupuri sa Diyos. Amen! Masahin mo dyan yan. Paano si Haring David ay nagpuri sa Diyos? Sa Ilocano version at sa Tagalog version. Sundan niyo po kami. Sa ating mga viewers, ito po yung ating Holy Bible kung paano magpahalaga sa pagpupuri. Amen. Nagbibisan po, Kapitulo 119, versikulo 164. Mamimito, hindi inandaw
Kamu kada isinildag ang pagpilina. Itong beses nagpupuri si Aling David sa isang araw. Hindi natin alam kung anong oras siya nagpupuri. Basta 7 beses sa isang araw. Pero ba dahil sa Samuel, yung paano siya nagsayaw sa ating malamang noon. Umaawit siya ng papuring awitin sa malamang yung 7 beses sa isang araw. Siya po ay nagsayaw pa. Kaya nagulat yung mga tao doon dahil yung hari nila nagpupuri sa Diyos. Haring David, tayo po wala tayong palasyo. Wala tayong kaharian dito. Pero na tayong bahay sa ating mga tahanan. Yung mga kwarto tayo. Pero magaling dito sa ating gawain, tayo nagpupuri dahil ito yung umpisa ng ating ginagawa dito para pagdating natin sa langit, lagi na tayo nagpupuri sa Diyos. Walang katapusang pagpupuri sa Diyos. Amen! Yan po'y napakahalaga. Abang hinahanap po yung awiting papuri na kung paano nagsayaw si Aring David. Ngayon, sa ating pagpapalakpak ng kamay, nandyan din Psalms 47:1. Clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat tayong may kamay, pumalakpak sa Diyos. Sino yung walang kamay? Di meron ang bibig, sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord. Amen! Yan ay bahagi ng pagpupuri sa Diyos. Kaya sa ating mga nandito, itong ating tinuturo na ngayon dito sa ating lumayan, para tayo nasa regular services na natin. Imagine, 5 araw tayo nagdapos ng ating banal na pusada rito sa lugar na ito, para hindi tayo nakakaramdam ng pagod. Pero ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen! Nararamdaman lang natin, nangihina tayo. Dahil puyat, pagod yung ating mga isip sa pagtatrabaho. Dahil hindi tayo nagtatrabaho na hindi gumagana yung ating katawan. Iniisip natin kung ano yung ating gagawin. Yung mata, napapagod din. Kung ano yung titignan natin ang trabaho. Yung ating bibig, napapagod din kapag meron tayong kinakain. Kain, lumiya ka, nangatain mo yung pagkain mo. Yung digestive organ mo, yung nasa loob ng tiyan mo, yung bituka mo. Gumagana rin yun, nagtatrabaho rin yun. Yung small at saka large intestine, gumagana yun, nagtatrabaho yun. Pero pag ikaw hindi kumakain, mabuti, hindi ka pumunta ng CR. Dahil wala kang dadalhin sa CR pag hindi ka kumakain. Pag uminom ka ng tubig, ayan, i-jingle ko lang. Pero dito sa ating gawain, hindi kayo nagtataka, na 5 araw na tayo nagpupuri, hindi 1 oras, hindi 2 oras, halos 5 oras, 6 na oras tayo nandito. Naramdaman natin ang kalakasan na nagbumula sa Diyos. Amen! Samantalang ng araw, pag nagsisimba tayo, 1 oras lang, parang inip na tayo. Lalabas na kagad tayo. Dahil baka naghihintay yung pobrador, tataya na. Naghihintay yung kainuman natin. Naghihintay yung ating kamarites, kamarisol, sa labas. O iniisip natin kung anong bibili natin sa palengke. Paglabas mo, minsan nalaglag pa yung tinaka mo, hindi mo na makita. Hindi nakatulog na. Kaya iniisip mo, lugi ka na kagad. Pero dito sa ating gawain, lahat tayo dito pagpapalain ng Panginoon sa physical, material, financial, at spiritual. Amen! Quadruple blessing ang matatanggap natin sa mahal na Panginoon.
Kaya sa ating pagpupuli sa Panginoon, mapalang ang ating mga kamay, praise the Lord. Sumisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Alam niyo ba mga paligid, nag-hallelujah, praise the Lord, yun ang mga nasa langit na. Amen! Kaya dito sa lupa, nagpa-practice na tayo na nag-hallelujah, praise the Lord, dito sa Revelation chapter 19. Yung mga nag-hallelujah, praise the Lord, nandyan. Sumisigaw sila ng hallelujah, hindi sila naiiyak. Kaso yung mga hindi nakakaintindi sa atin, ako ibang kanilang pandinig. Ginagawa nilang kutya, yung kutya nila tayo. Tanayon kaya, hallelujah, 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 kaya katibagada. Oh. Praise the Lord kayo. Oh. Hindi nila alam. Dahil hindi sila nagbabasa ng Biblia. Ang sabi ng Psalms 150, open your mouth to praise the Lord. Buksan natin ang ating magbibig na nagpupuni sa Diyos. Sisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Amen! Sa Ilocano, malaydayaw ni Apo Diyos. Sa English, praise the Lord. Sa Tagalog, purihin ang Panginoon. Amen! Gusto nga mag-aaral na ng iba't ibang lengguwahe. Dahil ang ating gawain international na. Hindi lang sa Pilipinas. Sa buong mundo na yung ating gawain. Miski mapag-aralan mo na yung hallelujah, praise the Lord sa iba't ibang lengguwahe. Yan ay napakahalaga dahil yan ay pagpupuri sa Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord. Mabasahin natin yung Revelation chapter 19. Verse 1. Pagkatapos sa mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Hallelujah! Kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Palakpakan natin ang mga Panginoon. Yung hallelujah word ko na mga kapatid ay napakahalaga. Amen! Kaya hindi biro. Anong sabi nito sa Revelation chapter 19 sa English? And after these things, I heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Everybody say praise the Lord. Imagine yung nag-hallelujah at apat na ano agad yung matatanggap mo? Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. So, bakit tamahiya na mag-hallelujah? Yung praise the Lord. Nandiyan sa Psalms 150. Diyan tayo sa Haring David. Kanina binasa, nagpupuli siya sa Diyos ng 7 beses sa isang araw. Ngayon dito sa Psalms 150, yung mga instrumento na ginagamit natin nandyan. Kaya yung ating pagpupuli sa iba, maingay. Yun ang kanilang iniisip, maingay. Pero yun yung mga instrumento na ginagamit natin magpuli sa Diyos. Amen! Nandito, sa Psalms 150, purihin niyo ang Panginoon, purihin niyo ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin niyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin niyo siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin niyo siya ayon sa kanyang malulag na kadakilaan. Purihin niyo siya ng tunog ng pakaka. Purihin niyo siya ng salterio at alpa. Purihin niyo siya ng pandereta at sayaw. Purihin niyo siya ng mga kalugtog na kawat at ng flauta. Purihin niyo siya ng mga matunog na simbalo. Purihin niyo siya ng pinakamatunog na mga simbalo. Purihin ang bawat bagay na may hininga. Ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Everybody say praise the Lord.
hindi natin binasa ito, paari maninibago pa rin kayo, mga viewers, at sa ating mga kapatiran. Tingnan nyo pati pagsayaw. Hindi yung sayaw kasi na sanlibutan. Yung ating pagsasayaw, akala ng mga nakakita, parang sa sanlibutan, yung ating ginagawa. Kasi nagsasayaw tayo, ni Ate Neta, ang sasala-sala na. Madamdama, sa sangit na. Hindi nila alam, nadadama natin yung presensya ng Diyos. Amen! Yun ang kaibahan natin sa ating kinagisang pananampalataya o sekta. Yun sa pagpupuri sa Diyos, napakahalaga. Kung hindi mahanap yung kay David. Araw David, nasaan ka ba? Nagpupuri sa Diyos. Amen. Hari yan si David, nagpuri sa Diyos. O, tingnan nyo. Basahin natin. Ikatlong surat ni Propeta Samuel, kapitulo 6, versikulo 14, 16. Kaya ni David, nagsala, kini-ari, apisana, kini-sama, kini-apo. Kaya ni David, nag-west, kini-westa, kini-westa, kini-westa. Kaya ni Kasa, kini-westa, at ilakas ni Apo, Iray, kini David, at Nicole, anak, babae, sa ulo, kita, liyo, kini-apa. Kaya nakita ng David, lahat ng ito. Kaya sinasala, isama ni Apo, kaya so iyaw na, iipusunan. Amen! Ano yan sa... First Samuel? Second Samuel. Chapter 6. Ikalawang Samuel. Kapitulo 6. Si Haring David mismo. Ang sabi niyan, nasaan na yun? Versikulo 16. At nang magkagayon sa pagpasok ng kaban ng Panginoon sa bayan ni David, na si Milcal, na anak ni Saul, at tumingin sa tungawan, at nakita na ang Haring David ay naglulukso at nagsasayaw sa harap ng Panginoon, at kanyang niwala ng kabuluhan siya sa kanyang puso. Everybody say, praise the Lord! Imagine, Haring David, marunong magsayaw sa Diyos. Sino ba'y nakalaman ni David? Si Goliath. Laki-laki ni David. Si Goliath pala malaki. Si David, maliit. Pero yung espada ni Goliath na malaki, yun ang ginamit ni David para tagpasin yung leeg ni Goliath. Imagine ha, sandatan niya yung espada na malaki. Yung pinatay ni David, si Goliath, ang ginamit na pagpatay ni Goliath, yung sandata niya. O ano ibig sabihin? Kung tayo may sakit, may problema, ano man ang ating kalagayan sa buhay ngayon, yung sandata ng demonyo mismo ipapatay natin sa ating mga sakit. Demonyo kasi yun eh. Demonyo ng karamdaman, demonyo ng mga problema, demonyo ng mga bisyo. Yung pagpupuri mo sa Diyos, yan ang sandata ng mga anak ng Diyos para kayo magtatagumpay, tayo natin magtatagumpay. Amen! So, tingnan nyo, nakakaliwanag ng salita ng Diyos. At pinaganda pala natin yung mga baguhan na kayo'y magpasalamat din sa mga Panginoon. At ikinalulungkot naman natin ngayong oras ito dahil hindi naman natin kasama ang ating bilagang kapitana, Celia Cuidado, at yung ating mga bisita, mga counselor, hindi na natin ang punta. Kaso meron siya ng mga meeting, meron siya ng mga pag-uusap. Pero tayo nandito ng kapasalamat ng ating pinag-uusapan ng kabutihan ng Diyos. Amen!
Pinagpe-pray na lang natin yung ating mga beloved politician mula sa ating mga nanunungkulan sa ating lugar na La Union, mula sa ating gobernador, kung sino man na maging gobernador, kung sino man na maging congressman, congresswoman, kung sino man ang ating mayor, vice mayor, mga miyembro ng ating lugar, ay pagpe-pray na lang natin ang ating bansa sa buong mundo ay maging mapayapa ang ating eleksyon. Dahil hindi lang naman tayo makikinabang. Pag maayos ang ating panunungkulan, ang lahat makikinabang. Kaya nga sabi ng Biblia, blessed is the man, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Diyos. At mapalad ang bansa na mayroong Diyos. Amen! Kung tayo mga tao nagtitiwala sa Diyos, dapat ang ating bansa meron din Diyos. Kaya ito'y napakahalaga para sa atin. Kaya ating mga hinintay na mga bisita, siguro, kung lumi naman ito ng mga habol pa sila, praise the Lord. In everything give thanks, for this is the will of God. And we know all things work together for good to them that love the Lord. Sige, yung ating mga bisita, bago tayo mag-preach, bigyan na muna natin sa dapat nagkataon ng mga baguhan. Bigyan na lang ng mic yan si Brother Bernard Alvarado para harap na lang. Bigyan na lang ng mic para pingalan dyan sa floor. So, ito mga baguhan natin. Alam nyo, talagang pala mo yung susunod totoo. Ang tinatawag niyo yung mga may sakit kasi nasa Biblia eh. Pagalingin ninyo ang mga may sakit. Amen! Kung mga mayaman, nilagay din sana sa Biblia eh. Kaso wala eh. Yung mga mayayaman, mahirap pumasok sa karya ng langit. Yan ang isa nakakalungkot. Kasi ang kanilang mga kayamanan, doon sila umaasa, hindi sa Diyos. Pag may sakit, takbo agad ng ospital. Takbo agad sa magagaling na doktor. Pero yung mga walang pera, yung mga mahirap, ayan, mayroong Diyos na tinatawagan. Kaya ang Diyos kumikilo sa kanila, pinagagaling sila. Amen! O, alis ka muna dyan, Brother Manila. Para makita. Alalayan. Brother Alvarado, Brother Bernard. Sige, kung salita niyo. Hey, Lord! Praise the Lord! Maraming salamat po kasi maraming hindi makakakita. Lahat po kayong masabi ko. Hindi makakako. Mayroon kasi makapagsalita ka mga... Salamat po ulit. Sige. Biktima kasi siya ng pagka-stroke. Sige. Lord, maraming salamat po sa pagkalisaan mo ng taas ko dito. Ang tanggapang ako sa aking katawan ko. Ang ganda po. Amen! Praise the Lord! Pagkakit po ng Diyos. Amen! Amen po. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po. Samahan naman yung Jesus. Amen! O, magmula nung dumalo siya, gumanda na ang kanyang pakaramdam, nakakatulog na rin siya ng maayos. Yan ang sabi na kausap ko nga siya. Ito na pala siya sa may banggar na katira. Alam nyo, yung pinakakinan ng mga anak ko doon, yung mga anak niya, mga sisbadora, mga nandoon. Alam nyo na, ang sanlibutan, pag wala kang sakit, hindi hanapin ang Diyos. Ang mga tao sa sanlibutan, hindi nila alam lahat ng tao may problema. Ang problema, alam nyo, kung paano makakatakas sa impyerno. Yan ang hindi nila alam. Kala nila may pera sila, ligtas na sila. Matalino, marunong, ligtas na hindi. Yan ang pinag-uusapan. Susunod ito. Pangalan niya. Pangalan? Bongbong. Pigido, Bongbong. Estabilio.
Sige, Brother Pompong Stabilio. Hallelujah po sa Lord. Binabalik ko naman ang nakabulo ng mga Diyos. Amen. Kailangan ako mag-iisisa sa simbahan. Ako naman ang ayat ng Diyos. Hallelujah. Ito ito ang ayat ng Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Pompong Stabilio. Manayo nga agsimsimba. Manayo nga simbahan. O, nabigilig natin kung ano kanyang sinabi. Nagpupuri lang siya sa Diyos. Dito niya naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. O, sige, brother naman. Pangalan mo na, pangalan. Yan tinagan mo ang tang. Ang tang. Sige. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bernardo Garcia. Ano ba? Hindi pa ito marin tayo. Brother Rinaldo. Dati, hindi siya makatalong. O ngayon, mabilis na lumakad, nakakatalo na. Amen! Kaya hindi gawang bigo yan. Ayan, si Brother Bernard. Sa susunod, si Brother Manuel. Magkakaroon na silang dalawa niyan. Ayan, si Brother Manuel at si Brother Aurelio. Oh. Kung wala ang Diyos sa akin, ito ba ang ating beloved sister? Tipo, beloved sister. Ay. Ayan, Kailangan ako sa ating lahat, mga sister, brother. okay. Ano pong pangalan niyo? Hallelujah, praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. At ako ay bumaan ang aking pakiramdam. Amen. Ay, bumaan sa mga ito. Maraming salamat. Praise the Lord. Ano po yung pangalan niyo? Ako ay si Mrs. Leonardo. Taga saan po kayo? Taga saan po kayo? Taga saan? Sa Limos na program po. Limos. Limos number 1. Oh. God bless you po, sister. Ano pangalan niyo? Sister, ano pangalan niyo? Hallelujah, Cristo. Amen. Bangay sa kakyaw. Ano pangalan? Manny Pacquiao. Diyos ko, pati si Manny. Kakyaw. Anong pangalan? Pati si Manny Pacquiao, in-extra. Ha? Manny Pascua pala. Ayun. Manny Pascua. Hindi Manny Pacquiao. Amen. God bless you, Brother Manny Pascua. God bless you. Walang muna natin mga Panginoon.
O pati pangalan mo, Manny Pacquiao, nabanggit ka na dito. Ano ka ba, senador? Magpadala ka na agad dito ng ayuda para matulungan mo itong mga nandito sa barangay Magallanes. Imagine, pinatawag na natin itong mga baguhan. Nagpapasalamat na sila sa mga Panginoon. Yan ay isang himala, ebidensya na ating Diyos na pinaglilingkuran ay totoo. Amen! Yan.